Good morning mga mate. Ito ang aking Garvin block. Pararamihin ko ito mga mate. Kahit mangutang ako sa tindahan ng patuka. Ito ang aking bagong bloodline, Garvin block. Ang aking trayo ng Garvin block. Magpakarami kayo ha. Ng aking trayo mga mate. Naman mga mate, yung nanay ng hiraw ko, lugon na lugon po siya. Pero inahanda ko na, nakaready na po yung mga pugad niya para sa darating na breeding season mga mate. Wait, ito yung na-ready ko na mga pugad. Recycle lang po ito, yung lumang yero. Mga sako dyan, ginawa kong kisame para hindi mainit. Ito na po siya. Simple lang. Ayan ang mga pugad, nakahilera mga mate. Yan. Malapit na po ang breeding season. I-share ko lang po sa inyo kung paano po yung simpleng diskarte para mag-breed itong darating na breeding season mga mate. Ang talagang content ko talaga, main topic natin ngayon ay kung itong hiraw ko, ito yung anak ng itim ko na lugon siya. Ito po ay ibabalik ko sa nanay. Ito po, may i-share po ako sa inyo. Itong hiraw na to, 2 araw nang 2 days nang hindi natunawan. Ngayon, meron pa akong i-share sa inyo kung paano ko nasolusyonan, o baka nagkataon lang. What's mga mate? Good morning mga mate. Ito po ulit ang inyong lingkod, Manong Edgar. Meron pa akong panibagong i-share po sa inyo mga mate. Sana po magustuhan po ito ng mga baguhang gusto mag-alaga ng mga panabong. I-share ko lang po sa yung aking obserbahan. Siguro baka nagkataon lang ito or baka tama. Kasi kung ang tao ay na-stress, ganun din po yung mga manok. Na-stress din po yan. Kung ang tao po ay na-stress kung walang pera, malakas talaga magpa-stress kapag walang pera. At lalo pa kung iniisip mo yung mga problema sa buhay, may stress talaga tayo. Nandun yung mawalan ka ng ganang kumain, di po ba? Ngayon, ang manok naman po ay na-stress din mentally, hindi lang sa pagod. Ang manok pala mga mate, ngayon po lang napansin, naobserbahan, kaya isi-share ko po sa inyo ngayon. Gawa ng itong hiraw ko po to ay talagang special po sa akin to. Kasi yung lahi po nito, tinarian ko po sa WPC 8 Stag National Derby. Kaya nung nagkaroon pa ko ng lahi ng hiraw, nagkaroon ako ng inahin, ito po yung unang anak. Ngayon po, ang nakapagtataka, bakit 2 araw na po ay hindi pa po siya natutunawan? Kapag ang manok mga mate hindi natutunawan, asahan mo po na mabilis po ang ano niya, ang pagbagsak ng kanyang katawan. Kung dati po ay magandang katawan niya, ang ganda ng hipo niya, ay mapapansin mo na lang mga mate na ay bumagsak na, umayag. Ang mga manok pala mate, ganun din yun, parang tao rin, na-stress din. Lalo na kung pagod, tapos pinakain mo, dapat huwag mo nang pakakainin kung pagod ang manok, huwag pagpahingain mo na mga mate. Ngayon kung ang manok nyo po ay hindi natunawan, huwag nyo munang pakakainin, bigay nyo lang po ng tubig. Ako po wala na po akong gamot na sinusubo.
tubig lang po na mayroon pong antibiotic. Inahalo ko lang po sa inumin ng aking manok na hindi natunawan. Pasensya na po, maingay po dito kasi malapit pa po sa highway. Mga mate, 2 days na po ito na hindi natunawan. Kaya ang ginawa ko po mga mate, naglagay lang po ako sa kulungan niya ng inumin. Tubig lang na may halong multivitamins at antibiotiko. Ngayon, ganun pa rin eh. Sa pangalawang araw, halos ganun pa rin. Ang ginawa ko, sinamahan ko po siya ng inahin sa loob ng kulungan. Hapon ko inilagay sa kulungan na may kasamang inahin. Nagtataka po ako dahil kinabukasan po mga mate, wala na po siyang laman, wala nang empty na yung ano niya, botche niya, wala nang laman, natunawa na siya. Para bang sumigla? Sumigla po siya na may kasamang inahin sa loob ng kanyang kulungan. Ganun talaga mga mate, kahit tayong mga tao rin, na kapag kasama mo po yung mahal mo sa buhay ay masigla ka. Masigla po tayo kung nakikita natin yung mahal natin sa buhay. Ganoon din po yung manok. Kapag may kasama sila na partner sa buhay, ay masigla at lumalakas po yung pakiramdam niya. Ayan. Yun lang po ang may share ko sa inyo mga mate. Sinamahan ko lang po siya ng inahin nung hindi siya natutunawan, pero hindi ko siya pinakain. Ang pinakain ko lang po yung inahin, ihiwalay ko para yung manok na hindi natunawan ay hindi makakain dahil may laman pa po yung botse. Ganun lang po ang ginawa ko. Nung nakakain na po yung inahin, ibinalik ko po sa kulungan na kasama po itong hiraw ko. Tubig lang po ang iniinom niya. Kinabukasan, masayang masaya ako mga mate dahil nung tingnan ko po yung botse niya, nung hinapos ko po ay wala na, empty na. Saka ko na po siya pinakain ng kunti lang muna para hindi mabigla. Okay mga mate, sana po nagustuhan nyo ang munting ideya na na-share ko po sa inyo. Ito po ay nagkataon man or tama yung ginawa ko. Sana po matry nyo rin. Okay? Maraming salamat at paalam mga mate.